Ngayon papasok na ang holiday season, talamak na ang mga nagbebenta ng umano'y pekeng branded na mga gamit. Katunayan, ang Bureau of Customs nasabat ang higit 428 million pesos na halaga ng mga ipupustitsa ng fake apparel. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Dalawang container van na naglalaman ng bulto-bultong pekeng branded na gamit ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila ngayong araw. Pagbukas ng van, tumambad sa kanila ang kahon-kahon ng damit na misdeclared umano bilang mga medyas. Declared it as socks. And yung intelligence, yung Customs Intelligence and Investigation Service namin did a profiling on the source and of course the country of origin and a lot of other intelligence factors. Instead of finding socks, we were able to find wearing apparels that carries fake brand items. Kung susumahin, aabot ng 482,625,000 pesos ang presyo sa merkado ng nasubasta nilang smuggled na mga damit. Ang modus, bukod sa misdeclared para mapuslit sa bansa, pinapalabas pa na orihinal ang mga damit at ibebenta pa umano ito na para bang nakasale, discounted o mall pull-out. Kaya naman bukod sa smuggling, ang mga posibleng sangkot dito, pasimple pa anyang nangi-scam ng kanilang mga customer. Yung finished product, may tagging na rin siya, no? Pati yung price tag. At kunwari, yung department store, saan siya galing. So, what would usually be the modus is to make it appear that these are legitimate items. In fact, these are items being sold kunwari, no, dun sa mga big department stores na yon. And these items are either being sold for sale or were old stocks kunwari ng mga department stores na yon, and were sold, no, on discount. Ang consignee o orihinal na tatanggap ng shipment, kinilala bilang Rising Lock Consumer Goods. Pero bukod sa consignee, posibleng habulin din ng customs ang mga pangalan na nakalagay sa bawat box na dapat anya ay tatanggap at magbebenta ng mismong mga damit. Makikita niyo yung kada box, parang may owner na. No? May owner na. So those persons are going to be persons of interest also for the Bureau of Customs. Because they might be conduit also in something. Posibleng humarap sa patong-patong na kaso ang mga sangkot dito. Mahigpit namang nakabantay ang BOC sa mga ganitong uri ng modus dahil posibleng talamak ang ganito, lalo na at papasok na ang holiday season. Pagdating sa mga bare months, hindi lang naman to, no? But I mean about 50 to 60% of consumer goods, tumataas talaga yung volume. No? Panregalo, pang-celebrate ng Pasko, hanggang New Year yan. No? Pag nag-celebrate tayo ng Pasko, nagsisimula ng bare months pa lang. Diba? So, demand for these commodities are high starting September pa lang. So, starting September pa lang, we're on an alert already on not just these items, but even on the scams. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.